Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga kasalo niya sa hapag, "Mapalad ang makakasalo sa hapag sa kaharian ng Diyos." Sumagot si Jesus, "May isang lalaking naghanda ng isang malaking piging at marami siyang inanyayahan. Nang dumating ang oras ng piging, inutusan niya ang kanyang mga alipin at ipinasabi sa mga inanyayahan, 'Halina kayo, handa na ang lahat.' Ngunit nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng una, 'Nakabili ako ng bukid at kailangan kong puntahan. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin.' At sinabi ng isa, 'Nakabili ako ng 5 pares na baka at kailangan kong isingkaw para masubok. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin.' Sinabi naman ng isa pa, 'Bagong kasal ako kaya hindi ako makadadalo.' Bumalik ang alipin at ibinalita ito sa kanyang Panginoon. Nagalit ito at sinabi sa kanya, 'Lumabas kang madali sa mga lansangan at makikipot na daan ng lunsod, at isama mo rito ang mga pulubi, mga pingkaw, mga bulag at mga pilay.' Pagbabalik ng alipin ay sinabi niya, 'Panginoon, nagawa na po ang iniutos ninyo, ngunit maluwag pa.' Kaya't sinabi ng Panginoon sa alipin, 'Lumabas ka sa mga lansangan at sa mga landas, at pilitin mong pumarito ang mga tao upang mapuno ang aking bahay. Sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makatitikim ng aking handa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa biyayang ito ng ating sama-samang pagtitipon. Ngayong 7th araw ng ating sama-samang pagnonobena o paghahanda sa larangan ng espiritual na pamamaraan sa diwa ng ating pagdiriwang o nalalapit na pagdiriwang ng kapistahan ng ating minamahal na ina at reyna, ang mahal na Birhen ng Soledad ng Portabaga, ang reyna ng Cavite at patrona ng lalawigan ng buong lalawigan ng Cavite. Ang sandaling ito ay tunay na isang paanyaya sa atin upang sa gayon ay magawa nating maunawaan ang pinakasaysay at kahulugan ng ating pagdiriwang. Araw-araw po nabubuhay tayo sa maraming paanyaya. Inaanyayahan tayo ng Diyos, una, na bumangon mula sa ating pagkakahimlay. At kalakip ng ating pagbangon ay ang paanyaya upang ganapin ang ating buhay sa isang makabuluhan at mayroong saysay na pamamaraan. Kalakip din ng ating buhay ay ang palagiang pag-iisip ng mabuti, paggawa ng mabuti, at paghahangad ng mabuti, hindi lang para sa sarili natin, kundi para sa mga taong nasa paligid natin. Kaya ang bawat sandali ng ating buhay ay tunay na isang paanyaya upang tayo ay magbalik sa Diyos at kilatisin ang mga bagay na nagaganap sa buhay natin. Sa totoo lang po, nabubuhay tayo sa maraming kaabalahan ng buhay. Kaya tuloy kong minsan, ang nangyayari at nagsisilbing panganib sa buhay ng isang taong napakaabala sa buhay ay ang makalimutan niya at maisawalang bahala niya ang magandang paanyaya ng Diyos sa kanya. Napaka-busy na po natin eh. Ang dami nating inaalaala.
Lagi ko pong sinasabi, mas madali ang buhay ngayon kumpara noon. Mas mahirap kaya noon. Wala namang cellphone noon eh. Kailangan mo magigib ng tubig. Maraming bagay na hirap na ganapin noong mga panahong hindi pa ganito kaunlad ang teknolohiya at ang mga pagkilos at paggawa sa ating buhay sa mundong ito. Pero mas komplikado po ngayon. Kasi buhay ng may buhay, pinapakialaman natin. Di ba apektado kayo minsan sa mga nakikita nyo kahit hindi naman totoo? Apektado kayo kung minsan sa mangyayari sa buhay ng mga artista, ng mga politiko, at maging ng mga tao na kung minsan nauuwi na lamang tayo sa isang karanasan na naaapektuhan tayo, pero ang lahat pala ay palabas lamang. Pero ang katotohanan ay nararapat nating tingnan saan tayo inaanyayahan ng Diyos. Natatanong niyo ba ang sarili niyo kapag kayo ay may problema at pagsubok na pinagdaraanan? Kung saan kayo inaanyayahan ng Diyos? Baka ang init agad ng ulo niyo. Baka ang taray-taray niyo. Baka nagdadabog-dabugan kayo. Baka nagbabaliwala kayo. Mahirap po yung ganyang buhay. Kuminsan tayo lang ang nagsisilbing dahilan ng komplikadong buhay na hinaharap natin. Alam po ninyo, kung meron mang isang aral na iniiwan sa atin ang pagdedebosyon natin sa mahal na Birhen, na sana'y nakikita ng bawat isa sa atin sa tuwing tayo ay lumalapit sa mapaghimalang larawan ng mahal na Birhen ng Soledad ng Portabaga, ay yung katotohanan na habang tayo tumitingin sa Kanya, tumitingin siya sa atin. At tumitingin tayo sa isang larawan na mayroong ipinapahayag sa atin. Pag nakikita ko nga po yung dalawang anghel sa tabi niya o nasa itaas niya sa gilid, na para bagang nagbubukas ng telon o ng kortina, para bagang isang paanyaya na sa kabila ng mga kadiliman sa buhay, sa kabila ng mga hirap sa buhay, sa kabila ng mga hapis sa buhay at pagdurusa na kanyang hinaharap, nananatili siyang payapa. At sa kapayapaan ng mukha ng mahal na Birhen, sa kabila ng kanyang pagdurusa, wari bagay sinasabi niya sa atin, kung itutuon lamang natin ang pansin natin sa mga mahahalaga at magagandang paanyaya ng Diyos sa atin, maraming bagay ang mapagtatagumpayan natin. May hangganan ang kalungkutan. May katapusan ang kahirapan. May kasagutan ang maraming katanungan. At may liwanag na masisilayan. Isang birhen na bagamat humaharap sa katotohanan ng plano ng Diyos na noon pa man ay ipinahayag na sa Kanya sa pamamagitan ng mga propesiya, ay walang ibang pinanghawakan kundi ang pagsunod at pagtalima sa kalooban ng Diyos.
At saan umuwi ang lahat ng pagsunod na ito? Saan umuwi ang lahat ng pagtugon niya sa paanyaya ng Diyos? Sa karanasan at pag-asa ng muling pagkabuhay ni Kristo. Kapag lumalapit tayo sa mahal na Birhen ng Soledad ng Portabaga, sana hindi tayo nagsasabi na ilayo mo na lang sa akin itong lahat ng ito, ng mga paghihirap, sakit, pagdurusa at hapis. Hindi. Ang nagiging panalangin natin, samahan mo ako sa pagsaksi, sa pagkilos ng Diyos sa aking buhay. At yun ang kabalintunaan ng ating pananampalataya. Hindi tayo humaharap sa Diyos taglay ang pagtakas sa maraming realidad ng buhay. Humaharap tayo sa Diyos katulad ng mahal na Birhen na walang ibang pinanghahawakan kundi ang ganap na pananampalataya at pananalig sa Kanya. Binitawan ng mahal na Birhen ang mga kaabalahan ng mga nangyayari sa kapaligiran. Bagkus, iningatan ng lahat sa kanyang puso upang matagpuan ang pagkilos ng Diyos. Yun pala ang susi para tayo ay magkaroon ng buhay at kagustuhan na tumugon sa paanyaya ng Diyos. Mga kapatid, tatandaan natin ang itinuturo ng kasaysayan. Niloob at hinangad ng mahal na Birhen na pumasok sa Portabaga sa sitwasyon at pagkakataon na malakas ang unos, malakas ang hangin, at humaharap ang ating bayan sa mga hamon at pagsubok sa buhay. Sana kapag kayo ay lumalapit sa larawan ng mahal na Birhen, lilisan kayo na taglay ang pag-asa sa Diyos. Babalik kayo sa inyong mga tahanan na may malakas na kalooban na pinag-alab ng ganap na pagtitiwala sa Diyos. Hindi hangarin ng mahal na Birhen na tayo ay takutin, panghinaan ng kalooban, o kaya ay dulutan ng kawalan ng pag-asa sa buhay. Hindi. Sa tuwing tayo ay tumitingin sa larawan ng mahal na Birhen ng Soledad ng Portabaga, hangarin ng mahal na Birhen na ituro sa atin ang tanging pag-asa ng ating buhay. At ito'y walang iba kundi si Jesus. Bitawan na natin ang debosyon na may maling atensyon. Ang debosyon ay dapat umuwi sa Panginoon. Kung tayo ay nagmamahal sa mahal na Birhen, mauunawaan natin na tayo ay tunay na nagmamahal kung napapalapit na tayo sa Panginoon. Kung ang pinipili na natin ay ang paanyaya ng Panginoon. Masasabi natin na tayo ay talagang deboto
kung ang binibigyan natin ng pagpapahalaga ay ang ating pananampalataya sa Diyos. Masasabi natin na tunay tayong nagpamahal sa mahal na Birhen ng Soledad ng Portabaga kung bukas ang mga portabaga ng ating mga puso. Sa kabila ng mga hirap at sakit na ating pinagdaraanan. Hangarin ng mahal na Birhen na tumuloy sa mga portabaga ng ating mga puso. Patuloyin natin siya. Katulad ng bantay na naghihintay, nag-aabang at nagbabantay sa portabaga. Tayo din naghihintay, nag-aabang at nagbabantay sa pagdating ng mahal na Birhen sa ating puso na walang ibang daladala kundi ang kanyang anak na si Jesus. Sa inyo pong lahat, mga minamahal na kapwa deboto sa mahal na Birhen, sa inyo pong lahat na mga minamahal na kababayan dito sa minamahal na lungsod ng Cavite, sa inyo pong lahat na mga sumusubaybay sa pamamagitan ng Facebook Live, sa diwa ng inyong pakikiisa sa espiritual na komunyon. Sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid kay Kristo, mga nagmamahal sa mahal na Birhen ng Soledad ng Portabaga. Nawa sa tuwing kayo'y papasok sa pangdiosesanong dambanang ito, ng mahal na Birhen ng Soledad ng Portabaga, dadamahin din ninyo na kayo'y pumapasok sa isang portabaga, bagong pintuan ng inyong buhay. Doon tayo magtagpo-tagpo. Yon ang paanyaya sa atin ng Diyos. Bitawan na natin ang lahat ng kaabalahan. Bitawan na natin ang lahat ng kamunduhan. Bitawan na natin ang pagkaalipin sa mga material na bagay. Bagkus wala tayong ibang panghawakan, kundi ang ating pagmamahal at pagpapahalaga sa Diyos. Sa ganitong paraan, katulad ng mahal na Birhen ng Soledad ng Portabaga, mamumuhay tayo sa larawan ng liwanag at pag-asa. Amen. Ang akin pong pasasalamat sa muling paanyaya at pagbibigay ng pagkakataon na maging bahagi ng paghahandang ito para sa kapistahan ng mahal na Birhen ng Soledad ng Portabaga. Ako po ay kasalukuyang nakatalaga bilang kura paroko ng Mary Help of Christians Parish, isa po sa mga bagong parokya ng ating diocese na matatagpuan sa Barangay Tejero, General Trias, Cavite. Kasama ko po ang mga mananampalataya ng aming parokya na naririto ngayon sa ating minamahal na dambana ng mahal na Birhen ng Soledad ng Portabaga upang magpahayag ng aming pag-ibig, pagmamahal at patuloy na pag-asa sa kanyang mga tulong at panalangin, lalo tigit sa paglalakbay namin bilang isang nagsisimulang parokya. Pagkatapos ng misa ay magkakaroon tayo ng isang maigsing prosesyon. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo din. At nawa ay pagpalain kayong lahat, ilayo sa anumang kapahamakan at karamdaman, at patuloy na ingatan ng mapagmahal at mapagpalang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.
Humayo kayong taglay ang inyong mga pusong nagpapatuloy sa mahal na Birhen ng Soledad ng Portabaga. Salamat sa Diyos.